Big news ito para sa lahat na nag-aabang ng update sa Gilas natin dahil alam nyo ba na lutas na po ni Coach Tim ang mga pointers na gagawin na maaaring makapagpatumba sa Tall Blacks. Maraming sikreto ang natuklasan ni Coach Tim Cone para mapatumba ang Tall Blacks dahil di hamak na mas malakas daw ang natalo nating Latvia na number 6 sa world rankings. Ano-ano kayang mga gagawin at adjustments ng Gilas para matalo ang New Zealand? Troy Rosario, kumpirmado na ho na lumanding na pala sa Ginebra pero ang mga Ginebra fans parang hindi naman masaya at kumbinsido sa pagkuha sa kanya. Bakit kaya? Bago natin ang pagpatuloy, kung nasusuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Naalala nyo ba nung huli nating nakaharap ang Tall Blacks? Nung huling taon ata yun, naganap na kung saan isa yun sa naitala nating history bilang isa sa mga nakakahiyang pagkatalo natin dahil tinambakan nila tayo ng almost 40 points. Minanila ang Gilas sa pagkakataong yun. Ayon kay Coach Shot na dating Gilas coach na pressure daw sila bukod sa may height advantage ang Tall Blacks. Tumaas ang kumpiyansa nila sa shooting kaya nakakuha sila ng 65% beyond the arc. Isipin nyo nga mga quiz na binardok tayo ng Team B, NZ Tall Blacks. Oo noon yun, kasi nga daw ang sabi maraming injured players, tapos walang laban ang high tapos kakaunti lang ang preparasyon nila. Anong bago? Ayon mismo sa bibig ni Coach Tim, maraming factor silang nadiscover sa Tall Blacks. Naniniwala si Coach Tim na basta magagawa nila ng maayos ang execution, siguradong bullseye ang makukuha nila dito. Paano kaya ito gagawin? Salamat sa YouTube videos at ESPN takeaways, lalong-lalo na itong mga videos na in-upload last year. Dahil mabilis nilang nakuha ang adjustments para mabutasan ang Tall Blacks. Kung ano ang pagkakamali noon, yan ang tatrabahuin ng Gilas ngayon. Una, ang depensa. Ang Tall Blacks ang isa sa mga European teams na mahilig sa outside shots, kaya naman ang gagawin ng depensa ng Gilas ay close combat. Naniniwala ang Gilas staff na yan ang pinakamabisang paraan para mawalan sila ng momentum. Pangalawa, of course, yung triangle offense ni Coach Tim. Pagdating sa international level, napaka-effective pa rin talaga ng triangle offense niya. Pangatlo, umiwas sa mga ISO plays dahil alam na nila i-counter yan. Pang-apat, depende sa magiging takbo ng availability, may ilang players pong ibubugbog si Coach Tim dito, gaya ni Justin Brownlee, Japet at Scotty. Maganda kasi yung dala ng chemistry nila na siyang lagi naman nilang dinadala tuwing nagsasama sila sa internationals. Sa palagay ko, magkakatotoo ang sinabi ni Coach Tim na malaki-laki ang chance natin na manalo sa ikalawang window na to. May laban tayo sa tangkad, moderno yung sistema, magandang chemistry natin, tapos marami na rin tayong shooters sa ating lineup. Isa nga si pinagmamalaki natin, yung natalo natin na number 6 sa world rankings na Latvia na kung saan niyabangan pa tayo ng mga yun. Pero ito naman ay hindi garantiya na mananalo tayo laban sa Tall Blacks. Somehow, yun ang nagiging mukha natin sa lahat para at least hindi tayo i-underestimate nila. Ang Tall Blacks nga pala ngayon, halos walang pagbabago sa lineup. Ilan sa mga notable players nila si Tom Budanovic, Ethan Rusbach, Taylor Britt, Hiram Harris, Dion Brewster at iba pa. Halos silang lahat ay may mataas na efficiency rate. Anong take nyo dito sa darating na laban ng Tall Blacks at Gilas? Troy Rosario, kumpirmado na nakapag-sign na pala sa Ginebra at ang Ginebra pakipot pa na kuno hindi kukunin si Troy. Yun pala, sa kasagsagan pa lang ng game 2 ng finals, may inihain ng kontrata. Ang sinabi ni Troy sa interview, may napili na raw siya pero hindi niya sinabi na nakapag-sign na siya. Ibig sabihin, hindi converge ang nauna sa negosasyon or maaring converge ang nauna pero Ginebra pa rin ang pinili niya dahil umano title contender. Sinabi pa ni Troy na ayaw niyang kakampi si Balti. Mas gusto daw niya na makalaban to kaysa sa maging kakampi. Ang offer ng Converge sa kanya ay sinlaki din ng offer sa kanya ng Ginebra. Parehas lang, pero Ginebra pa rin ang pinili. Tamang hakbang kaya ang pagpili ni Troy sa Ginebra? Panalo kayang Ginebra dito? Tingnan natin. Si Troy kasi injury prone na masyado. Yan ang pinaka-problema sa kanya. Malalang injuries pang natatamon niya. Ayon sa ilang Ginebra fans, wrong move ang pagkuha kay Troy kasi si Troy parang si Japet din kung maglaro. So kapag nagretiro si Japet, may replacement na kaagad ito na halos parehas lang ang effectiveness. Sana raw ay may malaking maitulong si Troy kasi si Troy mas shooter yan kumpara kay Japet pero di hamak na mas athletic naman si Japet kaysa sa kanya. Sobrang mahal ng talent fee. Deserve kaya niya? Tingnan natin sa darating na Commissioner's Cup.